dito naman sa naging statement ng presidente patungkol po kung labag ba sa soberanya ng Pilipinas, kasi sinasabi ni Vice President Sara Duterte na isinuko daw natin yung pagka-Pilipino natin at yung soberanya ng bansa dahil ipinaaresto natin yung kapwa natin Pilipino doon daw po sa sa mga dayuhan. Mga kababayan, ano po ngayon, pakinggan po natin ang sagot ng presidente hingil po dyan. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Totoo. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Yan ang hindi alam ng mga kababayang Pilipino natin. Hindi alam nila yan. Kasi sa totoo lang, kanina, eto mga kababayan, na paliwanag ko lang, sabi ko nga sa inyo, may mga kamag-anak ako na DDS supporter, mga kababayan. Siyempre, nauunawaan ko naman, masasama yung loob nila, yung iba nagiiyakan pa, yung iba nagme-message sa akin na masasakit, mga kababayan. Ngayon, tinatanong ko, alam nyo ba kung bakit inaresto si dating Pangulong Duterte? Alam nyo ang alam nila? Wala naman jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Sabi ko, oo, wala nga. Pero, nakalimutan nyo na may Interpol. May commitment tayo sa Interpol na kailangan nating gampanan. Obligasyon na kailangan tuparin at gawin ng bansang Pilipinas, kasi nga napakinabangan natin ang commitment natin dito sa Interpol nung hinahabol, nung nakatakas itong si Alice Guo at nung nakatakas itong si Arnie Tevez na nahuli sa Timor-Leste. Ngayon, anong sasabihin ng Interpol kung hindi natin gagampanan yung obligasyon natin? Magaling lang pala kayo pag hihingi kayo ng tulong pag kami hihingi ng tulong ayaw nyo magbigay. Ganyan ang sasabihin ng Interpol sa atin. So ngayon mga kababayan, yan po ay commitment na kailangan nating gampanan. Hindi alam yan ng iba sa mga kababayang Pilipino natin kasi nga pinangungunahan sila ng sama ng loob nila sa gobyerno. Oo, nauunawaan ko. Masama yung loob ninyo sa ating gobyerno, pero hindi natin mayaalis na kailangan mangibabaw ang batas. Kailangan po mangibabaw ang batas. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sinasabi po nila, no one's above the law. Kahit sino, walang pwedeng mangibabaw sa batas. At ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kahit pa presidente yan, basta may kailangan panagutan, kailangan niyang harapin. Ano po yung pangil ng batas? Ngayon mga kababayan, yung sinasabi nila, wala silang alam. Dito po sa Interpol, yung mga ibang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nalulungkot ako para sa inyo kasi hindi nyo alam nang dahil sa Interpol kaya naaresto etong si dating Pangulong Duterte. Diyan ipinadaan ng ICC yung warrant of arrest. Ngayon ipagpatuloy pa natin. It just so happened that came from ICC. Tama. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So tama. That would seem. But once again, we have to recognize that of course it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ng Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Guo. Yan! Eto, pakinggan nyo mabuti to ha. Pakinggan nyo mabuti to. Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga
mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Ayan, di ba napakaliwanag? Anong sinasabi ng presidente? Expected na niya na sasabihin nila, political persecution yan. Pinupolitika lang kami, ginigipit lang kami. Expected na ng presidente yan. Pero hindi nyo may aalis yung katotohanan na may ano tayo sa Interpol, may pananagutan tayo, may obligasyon tayo, may commitment. Ika nga mga kababayan, tayo sa Interpol. Dahil nga ang laki na nang naitulong ng Interpol sa bansang Pilipinas dahil sila ang nakakahuli sa katulad ni Alice Guo, sa katulad ni Arnie Tevez at nung iba pa mga kababayan na nakakagawa ng krimen dito sa Pilipinas nagtatago sa ibang bansa. So, obligado tayo na ibalik mga kababayan yung tulong na ginagawa nila lalo na at member tayo ng Interpol. So yan yung dahilan kung bakit naaresto etong si dating Pangulong Duterte. Alam nyo nga mga kababayan, sa totoo lang, wala namang ibang dapat talagang sisihin dyan kung bakit nangyari ang mga ganyang klase ng bagay. Hindi ko sinasabi na dapat nyong sisihin si dating Pangulong Duterte. Walang ganon. Pero dati kasi sinubukan na. Nagawa na ng paraan ni dating Pangulong Duterte na alisin ang Pilipinas sa ICC. Bakit hindi niya inalis ang Pilipinas sa Interpol? At sinabi niya na magsosolo na lang ang Pilipinas. Di sana walang humahabol sa kanya na taga-ibang bansa. Di ba mga kababayan, kung inalis niya lang sana ang Pilipinas sa Interpol, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, wala sanang aaresto sa kanya na katulad po ng nangyari kahapon. Pagkakamali din po kasi nila yan kasi unang-una, mas inuna nila na pagtuunan ng pansin kung paano hindi sila mahahabol pero nakalimutan nila na tanggalin ang Pilipinas sa Interpol. Kaya kahit anong gawin nila, yan, hinahabol pa rin sila ngayon. At ang isa pa dyan mga kababayan, sa totoo lang, kung iningatan lang sana nila ang relasyon nila sa presidente, kung iningatan lang sana ni dating Pangulong Duterte yung kanilang pagkakaibigan at yung sobrang pagtingin ni PBBM sa kanya bilang matalik na kaibigan, hindi sana po aabot sa ganito. Alam nyo ba kung bakit mga kababayan, sinasabi natin na hindi naingatan ni dating Pangulong Duterte yung pinakamatibay sana na depensa po niya sa usaping ito? Bakit? Kung titingnan nyo mga kababayan, ito napakaganda ng paliwanag dito. Basahin natin. Ito po ay ipinost mga kababayan nung isang netizen, kaso inirepost po ito ni Sangkay Janjan. Sabi dito, ayan, paano tinraidor, binule, inalipusta, minaliit, binastos, minura at binaboy si PBBM ng kanyang kaibigang si PRRD. Remember, or alalahanin ninyo, hindi pa nakaupo si PBBM, meron na agad patutsyada si Tatay Digong na nag-udyok kung bakit kinakailangan magpates or magpa-drug test ni PBBM. At the time, sabi pa dito mga kababayan, wala akong kakampihan sa dalawa since sinuportahan ko sila parehas. Pero sa totoo lang, tayo, ang dilawan ay matagal nang gigil kay PRRD. Gusto nilang mailaglag na ito. At ang nag-iisang proteksyon ni PRRD ay ang kanyang kaibigan na si PBBM. Totoo naman. Kasi sino ba mga kababayan ang nag-file ng demanda sa International Criminal Court laban po kay dating Pangulong Duterte? Di ba si former Senator Trillanes? Kaya nga sinasabi ni Sara Duterte ang nasa likod daw ng lahat ng ito, walang iba kung hindi ito daw pong si former Senator Trillanes. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, sa una ay okay naman sana. Kaso nagulantang ang lahat nung nagsimulang bastusin at paratangan ng kung ano-ano ang pangalan ni PBBM without any evidence, kung hindi chismis lang sa entablado. Sinabihan niya si PBBM na adik, si BBM, bangag, weak leader at iba pa. Winasak ng husto si BBM dahil sulsol na mga nakapaligid kay Tatay Digong. Alam nyo, walang ibang dapat ding sisihin dito kung hindi yung mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte. Kasi sa kagustuhan ninyo na udyukan si dating Pangulong Duterte, hindi niya namamalayan na sinisira na po niya yung imahe ng pinakamatalik na kaibigan po niya. Alam niyo ba sa totoo lang mga kababayan, 2016 pa lang, kung matatandaan niyo yung post ni PBBM, June 1 ata yon, 2016, nangako si PBBM sa kanyang kaibigan na hindi niya po iiwanan.
Walang iwanan yung kanilang pagkakaibigan ni dating Pangulong Duterte. Pero ano nangyari mga kababayan? Nung sunod-sunod na inaatake, kahit nung hindi pa tumatakbo si PBBM sa pagkapresidente, kita nyo naman, nagpa-interview kay Banatbay etong si dating Pangulong Duterte at sinasabi niya na hindi niya susuportahan si PBBM kasi nga may bagahe. Mismong kay dating Pangulong Duterte nang galing yan. Weak leader. Diba yan yung mga binitawang kataga ni dating Pangulong Duterte pero hindi po yan pinansin ni PBBM hanggang sa dumating nga yung time na kung saan pinagkatiwalaan ni PBBM si Sara Duterte para maging caretaker ng ating bansa habang siya ay nasa ibang bansa. Anong ginawa ni Sara? Pumunta sa rally ng kanyang tatay na kung saan tinatawag ng paulit-ulit na bangag etong si PBBM habang pinagtatawa na naman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, watching the news, it's really sad. Ano yun? Kabi-kabilang banat at di halos siniseryoso ni PRRD ang mga sinasabi niya. Wala tayong narinig kay PBBM. Kahit winawasak na ng buong pagkatao, tumatawa pa rin siya sa harap ng media at hindi sinasagot ng masama si PRRD. Alam niyo siguro na si BBM ay may alam siguro ni BBM na may nagsusulsul lang kay PRRD at ginagamit lang siya sa mga personal interest. Alam nyo, kaya humantong sa puntong ganito, kasi kasalanan din ng mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte kasi sinusulsulan siya. Sinusulsulan ng paulit-ulit mga kababayan at kung makikita nyo naman sunod-sunod yung mga pag-atake ni dating Pangulong Duterte kay PBBM pero hindi po yan pinapansin ni PBBM. Pikit balikat, ika nga mga kababayan. And then tinitiis ni PBBM lahat ng yon kasi nga matalik niyang kaibigan si dating Pangulong Duterte. Kahit sino naman, ganituhin kayo ng matalik ninyong kaibigan, mararamdaman nyo din mga kababayan na talagang parang walang pinagsamahan yung ginawa kay PBBM ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo sa totoo lang, sinuportahan ko itong si dating Pangulong Duterte nung nakaupo siya. Isa tayo sa sumasalag tuwing binabato etong si dating Pangulong Duterte ng putik. Kaso nga lang, sa ganito kasing sitwasyon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung matatandaan ninyo, doon lang nagsimula na, na magbitaw tayo ng pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Doon lang tayo nagsimula na magbitaw ng suporta kay dating Pangulong Duterte noong tinawag nila sa intabladong bangag ang presidente. Nasaktan tayo doon mga kababayan kasi unang-una, sinuportahan natin parehas etong si PBBM at etong si dating Pangulong Duterte. At kaya natin sinuportahan si dating Pangulong Duterte kasi nangako siya na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani eto pong si Apo Lakay. Pero kung hindi po siya nagbibitaw ng mga salitang yon, hindi naman po siya susuportahan ng mga Marcos loyalists. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Kung ano-ano mga patutsada at mga pang-uungkat na mga isyo laban kay PBBM. May momentum na nakaturbo talagang ayaw tumigil sa paulit-ulit na paninira. Ito ang nakita ng mga dilawan na susi para lumuwag si PBBM or etong si BBM pagdating sa mga kaso nito sa ICC. Pero nanindigan pa rin si BBM. Hindi siya nakipagtulungan sa ICC. Sabi pa dito, ayaw pa rin ni PRRD tumigil. Tumigil, mga BICAM, PhilHealth, drugs, lahat na binabato kay PBBM. Hanggang sabi pa nga, kapag napuno na ang salop, dahan-dahang pinabayaan ni PBBM ang kanyang kaibigan na si PRRD. Hindi siya nagsalita ng masakit. Ang ginawa lang niya ay pinabayaan na siya sa kanyang mga tunay na mga kalaban, ang mga dilawan. Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, sinasabi nila na ang gobyerno daw ni PBBM isinuko etong si PRRD. Pero kung titingnan nyo hanggang sa huli, nanindigan etong presidente na hindi makikipagtulungan sa ICC. Pero unti-unti na niyang pinababayaan etong si dating Pangulong Duterte dahil nga kahit kayo naman o kahit ako naman, pag ginaganyan ako ng kaibigan ko, hindi ko talaga didepensahan yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, hinayaan niya ang proseso sa gumugulong hanggang sa nakipag-ugnayan na nang malaya ang ICC sa Interpol. Laking gulat ni PRRD, hinuli na siya. At wala ng kaibigan na sumagip sa kanya. Wala ng Bongbong Marcos na sumagip, pinabayaan na siya. Mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin. Kung hindi sana nagpadala si PRRD sa mga sulsol sa nakapaligid sa kanya,
at hinayaan niyang pangunahan at ayusin ni PBBM ang bansa natin, siguradong hindi niya pababayaan si Tatay Digong. Hindi siya papayag na pakailaman si PRRD ng mga dilawan, lalo na po ng ICC. Nakakalungkot, hindi sana nagkaroon ng sigalot si PBBM at si BP Sara, hindi sana nawasak ang pagkakaibigan ng mga DDS at ng loyalist dahil sa sulsol na nasira ang pagkakaibigan ni PBBM at saka po ni dating Pangulong Duterte. Walang direktang ginawa si BBM laban kay PRRD, pero malinaw na si PBBM ang haharang sa lahat ng yon kung nanahimik at hindi ginulo ni PRRD ang pamumuno ng kanyang kaibigan. Sayang, mga kababayan, walang ginawa si BBM kay PRRD kung hindi pabayaan lamang siya sa kanya mga tunay na kalaban. Ngayon, ang totoong panalo at nagsasaya ang mga dilawan daw po, mga kababayan. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay PRRD. Isa pa rin ang susi, si BBM ang tanging makakatulong kay PRRD, ngunit paano? Naway maging aral sa lahat. Praying for a beloved nation, praying for Philippines, hindi unlad ang bansa kung tayo ay magkakabahabahagi. Kita nyo, napakagaling nung nagsulat, napakagaling nung nag-analyze, mga kababayan, ng mga pangyayari. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga mga kababayan tinraidor ni PBBM eto pong si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, pinabayaan niya lang. Sige, umusad yung proseso. Bahala ka na dyan. Total naman, sa madalit salita, ginagago mo ko, o di bahala ka na dyan. Harapin mo yung mga tunay mong kalaban. Kaya nga sa totoo lang, bakit ba natin laging sinasabi, napakatibay sana na panangga ni dating Pangulong Duterte eto pong si PBBM. Kasi sa totoo lang, June 1, 2019 ata yun or 2016, mga kababayan, nag-post si PBBM na hindi niya iiwanan ang kanyang kaibigan. Kaso nga lang, sa lahat ng ginawa ng kampo ni dating Pangulong Duterte, nagpakalat ng mga pulboronic video, sinira nila, lahat ng issue sa Pilipinas ibinato na kay PBBM kahit hindi naman kasalanan ni PBBM. Pero walang naging sagot etong si PBBM sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Hindi siya nagbato ng putik pabalik. Kumbaga, mga kababayan, nito na lamang nung mainit na at sunod-sunod na yung mga pag-atake sa kanya, kahit nga sinong tao mapupuno din, lalo na yung mga tahimik, kapag kasunod-sunod yung mga pag-atake, talagang talagang mapapasagot din ang presidente. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, sinasabi nila tinraidor ni PBBM si Digong, walang tinraidor etong si PBBM. Bagkus pa nga, mga kababayan, siya pa nga yung tinraidor ng kanya matalik na kaibigan. Kasi nga tatakbo pa lang sa pagka-presidente etong si PBBM, pinaratangan na po agad siya na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, weak leader, may bagahe. Kaya napilita na magpa-drug test ang presidente. Mga kababayan, ano po? So sana magsilbing aral sa lahat na kung kayo ay may matalik na kaibigan, mahalin ninyo ang matatalik ninyong kaibigan. Huwag niyong ipagkanulo dahil lamang po sa pangsusulsol ng mga nakapaligid po sa inyo, o huwag niyong hayaan na sirain ninyo ang kaibigan ninyo dahil sa pangsusulsol ng mga nakapaligid po sa inyo. Kita nyo, mga kababayan, yung mga malalapit kay dating Pangulong Duterte na katulad ni Bato, nasaan ngayon? Mas inuna pa mga kampanya kaysa samahan po siya. Diba, mga kababayan? Samantala, kung pinakisamahan lang sana nila nang maayos si PBBM, hindi sila nakinig sa mga sulsol, di sana, mga kababayan, hanggang ngayon protektado ng presidente etong si dating Pangulong Duterte.